fam, welcome back to another vlog. So sa vlog na ito, i-share ko na sa inyo lahat ng details about our Euro trip. So i-share ko yung about sa visa, paano ako nakakuha ng visa. Number 2, i-share ko rin kung anong tour yung kinuha ko from SMB and ano yung mga itineraries na ginawa ko. And number 3, i-share ko rin sa inyo yung feedback ko about the trip na ginawa natin sa Europe. So if you want to know more, please keep on watching. Okay fam, let's start. Magsimula tayo sa visa, kung paano ako nakakuha ng visa. So since kay SMB tayo kumuha ng tour, sila na rin yung tumulong sa akin sa pag-process ng visa. So number 1 is to reach out with SMB, no? Sasabihin yung intent of getting a tour and yung sa pagpapatulong, no, sa application ng visa. Number 2, magbibigay si SMB ng questionnaire sa inyo. Sasagutan niyo yon. You're gonna fill out all details na kailangan, personal details, financial details, and other important details pa. Kailangan makita yun ni SMB kasi i-assist nila yung information na ibibigay ninyo kung malaki ba yung chance na makapasa kayo ng visa. Kaya ginagawa yun ni SMB ay para malaman nila yung mga requirements na kailangan nyo pang punan, isupply na documents. So, tutulungan kayo ni SMB pagdating dyan, no? Kaya kailangan masagutan nyo ng maayos yung questionnaire na yun so they can assess yung mga isasuggest pa nilang mga kailangan nyo isupply for the application. Once okay na kayo doon, number 3, magpapa-appointment kayo kay BLS International. Si BLS International, sila yung nag-handle ng mga visa applications for Spain dito sa Philippines. So, si SMB din ang magbibigay sa inyo yan. Ibibigay ni SMB sa inyo yung mga available dates, tapos mamimili lang kayo doon ng appointment date ninyo based on your availability. So, after that, maghihintay na lang kayo ng appointment date ninyo. Make sure nyo, fam, na huwag kayong malilate sa appointment date and time ninyo, ha? Also, bago yung appointment date, makipag-coordinate na kayo kay SMB, ipacheck nyo na sa kanila yung mga requirements or yung mga documents na hawak ninyo. Para before kayo pumunta doon, ma-make sure nyo na kumpleto lahat and ma-advise kayo ni SMB kung ano pa yung mga kulang or ano pa yung mga dapat nyong idagdag doon sa mga documents niyo. So, sa appointment date, pupunta kayo sa BLS Spain Visa Application Center. Ilalagay natin yung address somewhere dito sa screen and pupunta kayo sa time na inalat sa inyo or sinelect ninyo and ilagay nyo yung mga documents niyo sa isang long brown envelope. I remember pagpunta namin doon, parang yung dala ko is naka-short pa or naka-folder lang. So, bumili pa ako ng long brown envelope doon. So, kayo, mag-prepare na kayo ng long brown envelope para dire-diretso na yung process nyo doon. So, pagpunta nyo doon sa BLS, merong SMB staff na nag-aabang sa inyo. Ibibigay naman yung contact number nun prior to your appointment para sila yung mag-a-assist sa inyo, no, on what to do, magre-register sa building, aakyat sa 19th floor, tapos ifa-final check pa nung SMB staff yung mga documents na dala-dala ninyo bago kayo pumasok doon sa loob. So, pagpasok nyo doon sa loob, alam ko may number yun, no, or tatawagin yung pangalan ninyo kasi naka-appointment na kayo. So, once tinawag yung pangalan ninyo, i-hand over ninyo yung mga documents. So, i-check nila. So, may mga window doon, yung staff ng BLS, i-check nila isa-isa yung mga dala ninyong documents and sila din, mag-a-advise sila if ever na may mga kulang pa kayong documents. So, ayun, diba? Hanggang doon sa BLS, i-check pa rin nila thoroughly yung documents para mas malaki yung chance of approval, diba? So, after nun, alam ko, biometrics, no? Kukunan kayo ng biometrics, picture, tapos yung mga fingerprints. And then, magbabayad ng visa application fee. Yung visa application fee na binayad ko is nasa around 6,100 pesos. Kasama na yung delivery fee doon, no? Kasi pinadeliver ko yung passport para hindi ko nabalikan doon sa BLS. So, after nyo magbayad, i-confirm na yan sa inyo, tapos may resibong ibibigay sa inyo. And the waiting game begins, no? Umuwi na kami niya. Ay, kumain pa kami. Naalala ko, kumain pa kami noon. Tapos, umuwi na. And ayun na. Waiting game begins na. Maghihintay na lang kayo ng approval ng visa ninyo. Malalaman kung pumasa ba or hindi. So, sa akin, fam, ang timeline ko, it took 8 days for me to receive my passport. So, ang timeline, October 7 kami pumunta doon sa BLS. Yun yung appointment date namin. If I remember it right, parang 11 AM yata yung appointment time namin. Tapos, October 15 ko na-receive yung passport ko dito sa bahay. Like, dineliver talaga siya. And yung October 15 na yun, binuksan ko agad syempre kasi super kabado kung makakapasa. And yun, luckily nakakuha tayo ng multiple entry visa for Spain. Ilagay natin yung screenshot dito pero i-hide ko yung mga important details, no. So, ang nakuha ko is multiple entry visa for 3 months and duration na 90 days. So, ayan fam, ang step-by-step process, no, kung paano ako nakakuha ng visa. So, important notes, number 1, wag malilate dun sa appointment date and time. Number 2, if I remember it right, yung
yung pagbabayad ng visa application fee is via cash only. Hindi pwede credit cards, hindi pwede other options, cash lang. And yeah, after nung application, hintayin nyo lang ma-receive yung passport nyo and ready to fly na kayo. So ngayon, i-share ko naman sa inyo yung mga requirements na kailangan nyong i-prepare to apply for a Schengen visa. So maraming mga additional requirements na kailangan, depende sa status nyo, no? Kung employed, self-employed, kung student kayo, senior citizen, sponsored, iba't iba yan. So i-share ko yan lahat dito. So magsimula tayo sa primary requirements. Number 1, kailangan ng Philippine passport with at least 6 months validity. I-check nyo yung mga passports nyo, fam, ha? Kailangan with 6 months validity siya and kailangan may signature yung passport bio page ninyo. Paminsan kasi nakakalimutan natin pirmahan yan. So kailangan may signature. Number 2, photocopy of passport stamps, no, to non-visa countries and photocopy din ng mga valid and previous visas ninyo. So kung meron kayo for USA, Canada, UK, Schengen, Japan, Australia, New Zealand, and Korea, i-photocopy nyo yun. In my case, meron ako for Japan, Australia, and Korea. So, finotocopy ko rin yun. Next naman is 2 pieces passport size photo. And kailangan sa photo studio with white background, no? Alam naman na yan ng photo studio, sabihin nyo lang passport size for Schengen visa application. Alam na nila yun. And kailangan white background. Next, accomplished questionnaire. Si SMB naman ang magbibigay sa inyo yan. So, wala kayong problema doon. Next, original PSA birth certificate. And kung married naman kayo, original PSA marriage certificate. So, ito fam, bago pa man kayo mag-process ng mga visa applications niyo, unahin nyo na mag-request sa PSA, no? Pwede naman to online. Mag-request sa kayo ng mga original copy ng birth certificate and marriage certificate ninyo para bago pa man yung visa application ninyo, ready na itong mga documents na ito. And next naman is a Schengen travel insurance. So, ito, nag-avail na lang ako kay SMB para less hassle na. So, kayo, pwede rin kayo mag-coordinate sa kanila for Schengen travel insurance. Next naman ay financial requirements. Katulad ng mga ibang countries, no, for visa application, itong si Schengen visa application, syempre, kailangan din ng financial requirements. Number 1, original copy of bank certificate. So, according to SMB, ang ideal amount daw ng current balance is 300,000 pesos and ang ideal amount ng average daily balance or ADB is 200,000 pesos. So, note lang din na yung bank certificate ninyo is naka-address kung saang embassy kayo mag-a-apply. In my case, sa Spain Embassy ako nag-apply. So, naka-address sa Spain Embassy yung bank certificate ko. So, ilagay ko dito yung Spain Embassy and address, no? Para for reference niyo kung sa Spain Embassy rin kayo mag-a-apply, ito na yung ibigay nyo doon sa banko na magpiprint or gagawa ng bank certificate ninyo. Also, kailangan din ng 6 months na bank statement. Pwede nyong i-request na ito sa bank or sa online banking, diba? May mga ibang online banking accounts na pwedeng mag-print na ng bank statement online. Pwede din yan. Now, ito na yung mga additional requirements. Depende sa status kung employed, self-employed, business owner, students, senior citizens, and etc. So, ngayon, i-share ko muna sa inyo yung mga additional requirements if employed. Number 1, kailangan ng original copy of signed COE or Certificate of Employment. So, kailangan naka-indicate yung position, date hired, compensation, office address, HR landline number, and HR email address. So, kailangan complete details yung COE ninyo. Next, kailangan din ng approved leave of absence. Pwede nyong hingin to sa HR ninyo or sa mga bosses ninyo. Next naman, photocopy ng company ID. Also, kailangan din ng photocopy of latest ITR or income tax return or 2316. I-request nyo lang din ito sa company ninyo or sa HR ninyo. And last but not the least, photocopy ng PRC or IBP card kung meron kayo. Pero kung wala, okay lang din naman. Next, ito naman yung additional requirements kung self-employed ka, kung business owner ka, or corporation ka. Number 1, kailangan ng photocopy ng DTI or SEC permit. Kailangan nakalagay dyan yung names and signatories if corporation. Number 2, kailangan ng photocopy ng mayor's permit or business permit. Number 3, photocopy ng BIR registration ninyo. And number 4, photocopy ulit ng latest ITR or income tax return 2316 or 1701 or 1702 for companies. So, kung wala kayong ITR, kailangan lang mag-provide ng notarized affidavit na i-explain nyo doon kung bakit wala kayong ITR. Next is a photocopy of your business financial statement and photocopy ng IBP card or PRC card kung meron kayo. So, yan ang mga additional requirements for self-employed, business owners, and corporation. Next naman, i-share ko yung mga requirements for others naman dito. Number 1, ito yung mga additional requirements for students. Screenshot nyo na lang, fam, no, para may copy rin kayo. Next naman, ito yung mga additional requirements for senior citizen.
Next, ito naman yung mga requirements for visiting family or friends. And ito naman ang additional requirements for sponsored applicants. Kung ang sponsor is employed, ito yung mga requirements. And kung ang sponsor naman ay self-employed, business owner or corporation, ito naman ang mga requirements. Okay fam, so yan na lahat ng mga requirements na kailangan nyong i-prepare. Again, i-coordinate nyo yan with SMB Travel kung kompleto na ba ito. I-advise nila kayo kung may mga kulang pa. Kung may mga kulang pa, sikapin natin kumpletuhin no, para mas tumaas yung chance natin ng approval. So ayan na, na-discuss ko na fam yung requirements for visa, yung timeline, kailan ako nag-apply, kailan ko nakuha yung passport and visa, ano yung nakuha kong visa and all. So pwede nyo na rin gawin itong reference no kung gusto nyo rin mag-apply ng Schengen visa. Dati akala ko sobrang hirap mag-apply ng Schengen visa, pero kung magpapatulong ka pala sa travel agency or through SMB, mas madali yung magiging application ninyo ng visa. Lalo na kung mag-join kayo ng mga tours nila, tutulungan na rin nila kayo mag-apply ng visa. So next naman na i-discuss natin yung tour. Ano nga ba yung tour na kinuha natin? So ilalagay ko yung screenshot ng tour na kinuha natin. Ito ay 10 days, 9 nights Jewels of Europe na tour. Ang pupuntahan ay ang Spain, Switzerland, and France. So, nakita nyo naman yung itinerary natin. Nagsimula tayo sa Spain, tumawid tayo ng Switzerland, tapos hanggang Paris. Nag-end yung tour natin sa Paris. So, magkano itong rate na to? Ang promo rate niya ay 145,000 pesos per person. Ang may inclusions ito, kasama na yung flight. May breakfast included na, no, sa mga hotels na pagsistayan. Yung hotels magaganda, no, parang more on 4-star hotels yung mga binibigay nila dito. Yung tours and transfers, kasama na. So, ito yung buong package na fam. Again, this is offered by SMB Travel and Tours. Kung gusto niyo naman ng mga ibang tours pa ng Europe, visit nyo lang yung page ni SMB. Ako sa Instagram ako tumitingin sa kanila. So, ilagay natin yung screenshot nung page ni SMB Travel para pwede kayo magtingin doon ng mga ibang tours na ino-offer pa nila. And pwede nyo rin silang i-chat doon. And naka-provide na rin naman yung mga contact numbers nila. Pwede kayo mag-inquire sa kanila para sa mga ibang tours ng Europe pa or sa mga ibang tours na ino-offer pa nila. Although nakita ko sa Instagram, no, nag-price increase na yung tour nila. Yung tour na kinuha natin ng Jewels of Europe, 150,000 na siya. So, according naman to SMB, no, kung mag-inquire kayo sa kanila and you will tell them na galing kayo sa video na ito, pwede nila kayong bigyan ng 5,000 peso discount. Makukuha nyo yung tour for 145,000 pesos only. Sabihin nyo lang, napanood nyo sa video natin, fam, and pakita nyo yung screenshot na ito. Yan ang tour na kinuha natin. Marami pa silang offer ng tour. Depende sa number of days na gusto ninyo. Meron pa silang mga 20 days, 15 days. Meron ding maiikli na 6 days, 7 days para sa mga corporate junkies dyan na gusto nyo lang magbakasyon for a short period of time sa Europe. May mga in-offer din silang ganon. So next naman, i-share ko sa inyo yung feedback ko, no, doon sa tour. Number 1, happy naman ako doon sa tour. Ang daming napuntahan talaga. Parang sa ilang days natin na yun, ang dami nating narating na lugar. And natuwa din ako kasi yung mga iba doon sa pinuntahan natin mga non-mainstream na lugar. Hindi yung mga usual na pinupuntahan sa Europe. Kaya natuwa ako doon sa tour. Yun nga lang, ang aga nang talagang umaalis, fam. Na-share ko na yun sa vlog, diba, na kung mag-join kayo ng tour, ang aga nyo talagang gigising kasi maaga yung call time. Yung call time usually 8 a.m., 8:30, may mga 7 a.m. call time pa nga. So, maaga talagang gigising. Kaya kung hindi kayo morning person, mag-practice na kayong gumising na maaga bago yung tour para hindi kayo mabigla ng adjustment doon pagdating nyo sa Europe, no? Okay naman na maaga kasi mas marami kayong lugar na mapupuntahan. Minsan lang naman kayo magbakasyon sa Europe, so okay na rin yun na gumising kayo ng maaga for the tour. Next na feedback ko, yung may mga ibang destinations na medyo mabilis yung facing, no? Like yung sa Sagrada Familia, 20 minutes lang kaming pinag-stay doon, so we were not able to go inside the church. Sana mas habaan pa yung tour sa Sagrada Familia para may chance na makapasok yung mga tourist doon. Tapos bawasan ng konti yung sa La Rambla area. And yung mga ibang tours naman, okay na okay ako, lalo na yung sa mga Arles, no, na hindi masyadong puntahin. Sa Switzerland, yung maliit na village na pinuntahan natin, super okay. The chocolate factories. Overall, okay naman ako sa tour. Yung Paris, ang ganda rin nung pinuntahan. And may time pa for sightseeing and shopping, no. Kung ako, may i-recommend ko ba siya? Yes, for first timers, honestly, may i-recommend ko yung pagkuha ng tour, no, sa Europe.
Europe, lalo na mag-isa lang ako. Na-realize ko to fam sa Europe trip na yes, ang ganda-ganda ng Europe, lahat maganda. Kakaiba kasi siya sa paningin natin, lalo na nasa Asia tayo. Yung mga buildings pa lang doon, mamamangha ka na. Tourist attractions magaganda. Pero ang hindi ko lang medyo na-appreciate sa Europe talaga is yung safety ng mga travelers. Kasi pickpockets everywhere, scams everywhere, no? Lalo na sa mga tourist spots, magbibigay sa iyo ng mga bracelet, mga bulaklak, tapos pagbabayarin ka pala, papipirmahin ka, pero may bayad pala. Yung mga ganon, as a tourist, parang yun lang yung hindi ko na-appreciate sa Europe. Na kung wala sana yung mga ganon, may peace of mind tayong makakapag-explore sa Europe. Pero since ang daming ang ganon, parang nahati yung isip mo na imbis na mag-enjoy ka, isipin mo pa yung bag mo, isipin mo pa yung cellphone mo, yung camera mo. So, ganon pala mag-travel sa Europe, no? It's not all about extravaganza, magagandang mga lugar. Kailangan isipin mo rin yung safety mo and yung mga gamit mo. Kaya, ayun fam ha, ina-advise ko na kayo if you're planning to go to Europe, ingatan ang mga gamit sa mga pickpockets, mag-ingat sa mga budol, mag-ingat sa mga scam, stay vigilant at all times, no? Yung mga bag, make sure nyo na may zipper, wag yung mga open na tote bags, tapos laging sa harapan lang, yung mga cellphone, camera, wag nyong iiwan kung saan-saan, kung iwan nyo man, kailangan nakatuto kayo, stay vigilant, and ingatan talaga yung mga gamit, kasi ang daming mga pickpockets. Na-experience ko rin talaga na makakita ng mga nag-o-offer ng bracelet, bigyan ka ng mga bulaklak, papipirmahin ka, yung mga yan, na-experience natin yan sa Europe. So, kayo, at least alam nyo na, no, pag pupunta kayo doon, alam nyo na yung mga dapat nyong ingatan. Also, I just wanna share na yung credit cards are widely accepted in Europe. Alam nyo na survive ko yung Euro trip nang hindi nag-withdraw ng euros. As in, card lang talaga yung ginamit ko. Ang cons lang, fam, is kapag magsi-CR. Kasi yung ibang toilet, nagre-require sila ng 1 euro. Maghuhulog ka ng 1 euro para makapag-toilet. So, yun lang. Kung wala kayong euros na dala, medyo challenge lang yung pagsi-CR. Pero, marami naman mga establishments yung may free toilet, mga coffee shops, restaurants. Yan, pwede naman kayo mag-toilet doon. Basta, bibili lang kayo sa kanila. So, yeah, ayan na ang lahat ng details ng ating Europe trip. Kung tatanungin ako kung gusto ko bang balikan ng Europe, of course, yes! Babalik at babalik tayo sa Europe. Na in love ako sa Europe. Set aside na natin yung mga nakakatakot na pickpocket scams. Magfo-focus tayo sa ganda ng Europe. Mas ma-appreciate natin siya. Kaya na in love ako sa kanya and babalik at babalik ako sa Europe. I-explore pa natin yung mga ibang areas sa Europe and mag-apply ulit tayo ng Schengen Visa, fam, no? And we're gonna explore other areas pa. Marami pa tayong pwedeng puntahan sa Europe. So, abangan nyo yan, yung mga susunod na Europe vlogs natin. So, yeah, kung may mga questions kayo, fam, about our Europe trip, pwede nyong ilagay yan sa comment section sa baba. And sisikapin natin na sagutin lahat ng mga tanong ninyo para makatulong sa inyo kung nagpaplano rin kayong pumunta sa Europe anytime soon. So, that's it, fam, for this vlog. Sana nakatulong sa inyo itong video na ito. Share nyo na rin sa families, friends, and relatives ninyo na nagpaplano rin na pumunta ng Europe. So, before ko i-end itong vlog na to, fam, please follow me sa aking mga social media accounts, JM Banquisio sa Facebook, at JM Banquisio sa Instagram, and at JM Banquisio _ sa TikTok. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman, and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para mananotify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood, and I'll see you on my next vlog. Bye!